Hey guys, magandang araw ulit sa ating lahat. So today guys, pag-uusapan natin yung staking kay DAT and kung paano nga ba dito magkaroon ng daily earnings, no? So kung mapapansin natin dito, meron tayo dito sa earn tab ni Binance, no? Daily natin to na nare-receive sa ating account and nagkakaroon ng interest, no? So, dito guys kay Binance, punta muna tayo dito sa home. So, ilalagay ko na lang guys sa description ng video na to yung official link ni Binance para ma-enjoy nyo din yung trading fee discount sa inyong account. So, punta tayo dito guys sa markets muna. Check natin si DAT kasi yun yung i-stake natin ngayon. So, DAT.USDT. Eto. Check natin to. So, punta tayo sa, I think, daily. Daily, sobrang taas na rin niya pero matagal ko nang sinishare to si DAT. Back in February, nagbigay na din ako ng video dito and staking updates pero sa desktop or web-based version yon. So ngayon, gagawin natin dito sa mobile version. No? Last year, I gave perspective na din dito when the price is around 6 USDT. No? So currently, ito yung i-stake natin si DAT or Polkadot. Check nyo yung white paper neto and then yung other details dito na sobrang napaka-revolutionary neto na project, especially sa scaling na solution, no. So back muna tayo dito, cancel natin and punta tayo dito sa home. So again guys, before I mag-start, anything I will say in this video is just for reference, for tutorials only, no, and does not qualify as an investment or financial advice. Better for you to do your due diligence research pa din. Cryptocurrency is very volatile kaya yan yung pinaka-risk dito kay cryptocurrency, no. So nandito ako sa home and then punta ako dito sa more, no? Then after that, hanapin ko lang yung earn or yung staking. Ito, earn tapos staking, no. So click ko lang to. Then after that, meron ditong mga coin, mga other coin na available for staking. Pero yung gagawin ko dito para makita ko kagad si Polkadot is search ko lang yung dot dito sa taas. Dot. Ayan. Click ko lang siya. And kung makikita natin, meron siya ditong duration na 90 days. Mas mataas yung annualized interest rate. Ito, 16.62 pero sold out na siya, no. So, sa 60 days naman, mataas din, pero sold out na siya. So, yung available dito is itong 11.51, no? Itong nasa baba na to. So, click ko lang tong stake now. And then, after that, meron ako ditong available 12 dot, no? So, makikita ko rin dito, guys, yung pinaka-estimated interest if ever na kung magkano yung i-stake mo, no? So, for example, stake ako dito ng isang dot. So, makikita mo dito yung estimated interest mo. So, dito sa baba. So, for example, max ko na lang to. So, ito yung magiging estimated interest mo, no? So, 0.11439910 dot, no? So, estimated APY is 11.51%. Ang redemption period niya is isang araw, no? Interest period, isang araw. If ever na magkaroon or if ever na ma-stake mo to, ay magkakaroon na ng earnings or interest after 24 hours ng pag-stake mo, no? So after that, click ko lang tong I have read and agree to Binance Service Agreement. And after that, scroll down ko lang and then confirm. And then ayun, naka-subscribe na tayo dito. Pwede tayong pumunta sa wallet. Ito. And since under ng lock staking to, yung redemption date natin is December 5, no? Ito makikita natin. Go to wallet lang ako dito. Ayun. So, nag-reflect na siya dito sa earn. Paano nga ba siya puntahan if ever na nasa wallets ka, if ever na dito ka sa spot. Ang gagawin mo lang is punta ka lang dito sa upper right corner. Scroll mo lang papunta sa left para makita mo yung earn dito. And then after that, makikita mo yung mga in-stake mo dyan. And then yung estimated APY details, yung amount, and then yung pinaka-interest na percentage, no? Yung estimated interest mo. So makikita mo din yung pinaka-record daily transactions or yung interest daily
dito sa pinakataas, itong icon na to, dito. So, click mo lang yan, and then after that, makikita mo dito yung interest dito sa right corner. Click mo lang siya. Then after that, makikita mo dito yung mga na-earn or yung mga interest daily nung nasa staking mo na coin or cryptocurrencies. No? So kung gusto mo i-check yung details niya, click mo lang ito or itong coin na to. For example, dito siya. Wala pa siyang accrual day, no? Ito. So 0 pa lang, kaka-start lang natin na stake. And back muna tayo dito. Check naman natin itong si BNB. Itong si BNB, medyo matagal ko na siyang stake. So once you click that, makikita mo yung detalye, yung pinaka breakdown ng mga interest, yung value kung magkano yung in-stake mo. Example, SLP, once you click that, makikita mo yung mga details dyan, including accruing interest, today's subscription. Ito, matitrigger lang to guys if ever na in-auto-subscribe mo to, no? So, every day, if ever na naka-auto-subscribe yan, yung mga na-earn na interest mo is parang nakukompound siya, no? Or nasasama doon sa previously na in-stake mo na amount, no? So, yun, ganun lang siya guys, kadali mag-stake dito kay Binance. Sa mga nagtatanong, hopefully nagkaroon ka ng ideas dito. Quick recap lang tayo dito kung paano mag-stake. Punta ka lang dito sa home. Then after that, click mo lang itong more. Under ng earn. And then staking, makikita mo na dyan kung ano yung gusto mong stake na crypto or coin or token. If ever naman na gusto mo siya i-check, back muna tayo dito. Yung mga na stake mo na coin, if ever na gusto mo siya i-check, punta ka lang sa wallets. And then after that, hanapin mo yung earn. Scroll left mo lang to or scroll right mo lang siya para makita mo yung earn. Ayan. After that, lalabas na yung mga crypto na naka-stake mo, no? So, sa overview, pwede ka rin pumunta ng overview and then after that, hanapin mo yung earn dito sa overview and then earn. Papupuntahin ka na doon sa mga in-stake mong crypto or tokens, no? So, pwede mong i-redeem to. For example, si DAT, pwede mong i-redeem after the lock staking day, no? Which is 30 days, ito. So, after that, magre-reflect na yung earnings mo na 0.1 something yun kanina and maa-add na yun dito sa total amount mo, no? So, yung pinaka-upside lang dito is, for example, nag-stake ka, nag-earn ka pa sa staking, and then if ever na tumaas, is yun yung pinaka good results, no? Downside naman dito, if ever na nag-stake ka, tapos nag-earn ka nga, pero bumaba yung isang cryptocurrencies or yung coin or token na stake mo, doon ka maloloss, no? So, hopefully guys, nagkaroon kayo ng ideas dito sa video natin for today. And hopefully nakatulong itong video natin sa mga nagtatanong. And don't forget to subscribe sa ating YouTube channel para sa mga videos na ganito in the future guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat and bye for now.